May nag-viral nga na video na isang bata kalong-kalong ng isang babae umiiyak sa airport dahil na-offload ang nana nito dahil nga wala daw maipakitang UEC. Ngunit nakalampas ang kanyang asawa, pinsan at ang kanyang anak na in-sponsoran niya or under sponsorship ni Mrs. So ang pagkakaintindi ko dito at para malinaw sa lahat na si Mr., yung anak niya at kanyang pinsan ay under sponsorship ni Mrs. na isang OFW. Ngunit wala itong may pakitang UEC sa immigration officer, kaya ito in-offload. At dahil nga nag-viral ang kanilang post, ay naglabas ng pahayag ang Bureau of Immigration sa kanilang Facebook page. Ang sabi dito na statement ng Bureau of Immigration, ang clarification na ito ay dahil sa nag-viral na video na isang bata umiiyak sa airport dahil na-offload sa immigration ang misis na nag-sponsor sa kanila. Dahil nga daw wala itong UEC na dapat kung isa kang OFW ay dapat meron kang UEC na pulisiya na pinapatupad ng Department of Migrant Workers para sa lahat ng mga OFW or Overseas Filipino Workers. Ito naman yung naging statement ni Mr. na asawa ni Mrs. na na-offload sa immigration. Ngunit si Mr., yung pinsan niya at kanyang anak ay nakaalis sa Pilipinas papunta dito sa UAE. Base yan sa pagkakaintindi ko sa video at sa kwento ni Mr. Pero guys, correct me if I'm wrong. Hello, good day po sa inyong lahat. Ito, gagawa na naman tayo ng video dahil sa statement ni Bureau of Immigration regarding dun sa nag-viral na post. Viral post ko po na upload si Mrs. dahilanan na walang OEC. Yun nga po, doon sa statement nila, makikita nyo doon sa Facebook page nila. Nakalagay po doon na may immigration officer daw na nagpaliwanag kay Mrs. kung anong importansya ng OEC at kung ano yung mga requirements na kailangan niya. Which is hindi po nangyari yon. Wala pong in-explain ng immigration officer, wala pong ano. Nagtanong-tanong lang sila, pero nung sasagot ng Mrs. ko, parang ini-stop nila, hindi nila inahayaan magsalita. Hanggang doon sa na-upload na po talaga. Ganun pa man, yun nga, na-experience namin yung service nila na napakasungit. Pero hindi po lahat kasi may kasabay kami yung pinsan namin, yung may hawak po kay JC that time. Sa ibang window po siya napunta, smooth naman lahat. Palabat natural na Pilipino ba? Natawa, nangangamusta. Pero yung sa amin po, yung window namin talagang grabe. Kung may problema ka man ate, iwan mo yan sa bahay. Walang sino man, OFW o normal na pasahero kailangan makaranas ng experience namin sa'yo. Shoutout sa'yo. Yun nga po, na-upload si Mrs. Wala tayong magagawa. Walang OEC. Pero yung amin doon, sa statement nila, yung OEC ensures na may proper documentation ng mga OFW natin. So, ganun pa man, sponsor namin siya Sponsor po namin siya. Kung wala siyang proper documentation, so pati yung mga sponsor niya, dapat hindi na pinapasok. Mas matatanggap pa po namin na kung kami ay hindi rin pinapasok. At kami lahat ay nakauwi at sabay-sabay namin na ayusin, sabay-sabay kami babalik sa UAE. Yun lang po, wala pong in-explain yung immigration officer sa misis ko. Hindi siya inayaan magsalita, wala po. Kaya yun, stay safe po, God bless, and saludo sa inyo, Bureau of Immigration. Salamat. Ang masasabi ko dito dahil nga OFW issue ito at naglabas na din ng pahayag ang Bureau of Immigration. Ang isang malaking katanungan dito, paano sila nakalabas ng immigration kung mismong sponsor nila ay undocumented OFW, walang OEC at na-offload sa immigration. So sa pagkakataong ito or sa sitwasyong ito ay naging mabait pa ang mga taga-immigration dahil kung isa kang OFW ay hindi lamang UEC ang hahanapin kung mag-sponsor ka ng kamag-anak mo kundi pati ng affidavit of support. Nakakalungkot man ang pagka-offload ni Mrs. pero eto talaga guys ang patakaran at ang rules ng Department of Migrant Workers, Bureau of Immigration at ng Migrant Workers Office dito sa Dubai. Na kung mag-sponsor ka na kamag-anak mo sa Pilipinas papunta dito sa UAE, ay dapat meron kang UEC at lalong-lalo na meron kang Polo Verified Contract para makakuha ka ng updated UEC sa POA sa Pilipinas. Maging paalala dito sa lahat ng mga OFW na uuwi sa Pilipinas lalo na ngayong bare months. At sa mga hindi pa nakakaalam ng mga latest requirements pa uwi sa Pilipinas,
at pabalik sa ibang bansa. Eto guys. Hello guys, pumasok na nga ang bare months at eto ang mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng September 2025. At sa mga nagtatanong naman kung still required pa rin daw ba ang e-travel. Ang sagot guys ay yes, kailangan pa rin mag-register sa e-travel kapag uuwi sa Pilipinas at kapag babalik sa ibang bansa. Kagaya nga ng lagi nating sinasabi, though may advisory sila noon na aalisin na ang e-travel dahil papalitan na ito ng biometric ngayong buwan ng Setyembre. Pero guys, wala pa itong kasiguraduhan. Pwedeng matuloy at pwede ring hindi. Kaya hanggat walang nilalabas ang gobyerno natin na anunsyo na inaalis na ang e-travel, ay still required tayo mag-register dito. Meaning guys, kailangan ng e-travel registration kapag uuwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa. May anunsyo nga dito ang Department of Migrant Workers or DMW na pinaplano nila na ang e-travel at UWC ay pagsasamahin na. Meaning guys, ay hindi talaga aalisin ang e-travel. Puro na lang pagbabago ang naiisip nila, ngunit yun at yun pa rin. Tungkol naman sa pag-aalis sa e-travel QR code scanning na maraming ang nalito, ang ibig sabihin nun guys ay QR code scanning lang ang inaalis sa NAIA para sa mga nating to declare. Hindi mismo ang e-travel registration. So kung meron kang dapat i-declare or kailangang i-declare ay doon ka lang dadaan sa scanning machine ng Bureau of Customs. Pero kung wala naman ay dire-diretso ka na, hindi kagaya dati na ginagawa nila kagaya nito. So, eto ang mga requirements sa mga uuwi sa Pilipinas na mga OFW para sa kanilang bakasyon. Number 1, ang inyong e-travel arrival card registration, ang inyong passport at ang inyong ticket. At meron pang karagdagang Polo Verified Contract para sa mga OFW na may mga employment changes. Kagaya sa mga nag-change employer, change job site, change company name kahit pareho pa rin ang owner, nag-change position, at yung mga babae na napalitan ng apelyido sa kanilang passport, visa at kontrata, at yung mga OFW na galing sa visit visa at nag-employment visa sa ibang bansa. Kailangan nyong pa-verify sa Polo Office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated UWC sa POA sa Pilipinas. Ngunit sa mga dati nang nakapag-verify ng kontrata at uuwi muli babalik sa parehong employer at walang employment changes, hindi na required ang panibagong Polo Verified Contract dahil pwede na kayong mag-acquire ng UWC exemption online. Pero kung hindi naman kayo marunong online, ay pwede kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office or DMW office na ngayon at pwede kayong magpaprint ng UWC exemption sa kanila. Basta guys, kahit exempted na kayo sa UWC at hindi na kailangan ng panibagong Polo Verified Contract, ay lagi nyong dadalhin kapag uuwi kayo sa Pilipinas ang inyong lumang contract verification kagaya nito. At ang bago nyong printed na kontrata galing sa inyong employer. Hindi naman ito madalas hinahanap sa immigration, pero just in case lang hanapin ito sa immigration kahit may dala kayong UWC exemption. Sa mga manggagaling naman sa Saudi Arabia, kailangan nyo ng exit re-entry visa kapag babalik pa kayo sa inyong employer. Pero dito sa United Arab Emirates ay wala naman tinatawag na exit re-entry visa. Sa mga OFW naman na mag-for good na, ang kailangan nyo pa uwi sa Pilipinas ay e-travel arrival card registration, passport, ticket at final exit visa. Dito naman sa UAE ay hindi naman final exit visa ang tawag, kundi cancellation paper or visa cancellation. Sa ibang bansa naman ay release paper ang tawag dito. So yan ang mga requirements sa mga pauwi sa Pilipinas. Ito naman ang mga requirements kapag pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. Number 1, ang inyong e-travel departure card registration. Number 2, ang inyong UWC. Number 3, ang inyong visa. Dito naman sa United Arab Emirates, ang visa natin ay ang Emirates ID na natin. So, ang Emirates ID na ang ipapakita nyo sa immigration. Number 4, ang inyong passport. Number 5, ang inyong ticket. At ang lagi natin pinapaalala, number 6, ay ang inyong OWA membership. Guys, inuulit natin na hindi naman hinahanap sa immigration ang OWA membership.
Pero dapat lagi tayo nagre-renew nito kada 2 taon. Dahil insurance nating mga OFW ang ating OWA membership habang nagtatrabaho tayo dito sa ibang bansa. At mapapakinabangan ito ng ating pamilya just in case man may mangyari sa isang OFW. At yan nga ang mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW ngayong buwan ng September 2025. Sa mga hindi pa nakakaalam at sa mga hindi pa nakakapanood, lalo na sa mga OFW dito sa United Arab Emirates, uulitin ko lang na pwede na kayo makakuha ng OFW e-card or mas kilalang OWA e-card sa MWO Dubai or Migrant Workers Office Dubai na dating Polo Dubai. Pwede na kayo pumunta doon kahit anong araw basta weekdays na hindi na kinakailangan ng appointment. Basta nakapag-register kayo sa OWA e-card application online na ilalagay ko yung link sa description ng video na ito. At ituturo ko sa inyo kung paano. Sa mga nagtatanong naman kung meron din daw ba nito sa iba't ibang mga polo sa iba't ibang mga bansa. Ang sagot guys, ang pagkakaalam ko ay sa Polo Dubai pa lang meron. Dahil nga ito yung iniwan ditong printer ng OWA e-card dahil sa hindi naging successful na OFW caravan. Pero sana soon ay maglagay din sila sa iba't ibang mga polo sa iba't ibang mga bansa. Pero sa mga uuwi sa Pilipinas ay makukuha nyo ito sa OFW Lounge na NAIA Terminal 1 at NAIA Terminal 3. So eto na nga guys, nakakuha na ako ng aking OWA e-card sa MWO Dubai. At ituturo ko naman ngayon sa inyo kung paano. Una guys, para makakuha kayo ng OWA e-card sa Migrant Workers Office Dubai, ay kailangan nyo muna mag-register sa website ng OWA e-card sa Dubai na ilalagay ko sa description ng video na ito para madali nyong makuha. But take note guys, dapat aktibong miyembro kayo ng OWA or dapat hindi expired ang inyong OWA membership. Pero huwag kayo mag-alala guys dahil kung expired naman ang OWA membership nyo, ay walk-in na lang din ang pagre-renew nito kung same employer lang din ang pinagtatrabahuan nyo. Kailangan nyo lang magdala ng inyong kontrata, Emirates ID at any proof of employment kagaya ng Certificate of Employment, pay slip at iba pa. At 92 dirham para sa membership ng OWA. Ngunit kung active member pa kayo ng OWA at hindi pa expired ang OWA membership nyo, ay hindi nyo kailangan ang mga yan dahil Emirates ID lang din ang hinahanap sa Migrant Workers Office Dubai kapag punta nyo. At hindi naman tinatanong kung taga saang Emirates kayo. Kaya pati ang mga taga Abu Dhabi at iba pang mga taga Emirates ay pwede makapunta dito basta nakapag-register kayo. So para makapag-register na kayo para sa inyong OWA e-card, ay kailangan nyo pumasok sa link or sa website ng OWA e-card Dubai na ilalagay ko sa description ng video na ito. At pagpasok nyo sa website ay ito ang lalabas. At dito naman ay makikita nyo na dyan na nakalagay ay OWA Dubai. Tapos ilalagay nyo na inyong last name, first name at ang inyong middle name. Dito naman sa suffix, kung may suffix kayo, ay ilalagay nyo dyan at nandyan ang pagpipilian. Pero kung wala naman kayong suffix, ay iwanan nyo lang yang naka-blank. Then ilalagay nyo na ang inyong gender or kasarian at ang inyong birth date. Dito naman sa mobile number, ang hinihingi ay Philippine number. Pero kung wala kayong Philippine number, para makapag-proceed, ay pwede nyo ilagay ang Philippine number ng kamag-anak nyo sa Pilipinas. Pwedeng nanay nyo, asawa nyo, or anak nyo. Dito naman sa worksite, nakalagay na dyan ay UAE. At dito naman sa address, ang hinihingi ay address nyo sa Pilipinas. Then after that, ilalagay nyo ngayon ang inyong email address. At dito naman sa in case of emergency, eto guys yung contact person in case of emergency. So ilalagay nyo ang kamag-anak nyo dyan, pwedeng nanay nyo, asawa nyo, or anak nyo. At kanilang mobile number. Then dito naman guys sa signature, para makalagay kayo ng signature dyan, ay kailangan nyo sumulat ng pirma nyo sa malinis na bond paper at pipicturean nyo para ma-upload nyo dyan sa signature. At dyan naman sa photo, dapat maayos na photo ang ilalagay nyo dahil kung anong picture ang ilalagay nyo dyan ay yun ang lalabas sa inyong OWA e-card ID. Then i-click nyo na yung small na box at i-click nyo na yung I'm not a robot. Then click submit at lalabas na ito, success. And click OK. At meron na kayong queue number at lalabas dito na application successfully submitted. At may matatanggap kayong email or email galing sa OWA at yan ay ipapakita nyo screenshot
sa security guard sa MWO Dubai or sa Polo Dubai. So ngayong nakapag-register na kayo sa OWA e-card application sa Polo Dubai, ay pwede kayo mag-walk-in sa MWO Dubai or Migrant Workers Office Dubai any days basta weekdays guys. But take note na kapag Friday ay half day lang sila. So hanggang 11 AM lang ang cut-off nila na pwede kayo makapasok sa loob. At ayun na guys, kapag nag-walk-in kayo ay 5 minutes lang ay makakuha nyo na ang inyong OFW e-card. At free ito or libre, wala kayong babayaran ni piso. Doon kayo pupunta sa second floor sa room 9. So ganito ang makukuha nyo sa Migrant Workers Office Dubai kapag pumunta kayo doon. At ang kagandahan ngayon sa Migrant Workers Office Dubai ay halos wala ng pila. Napakalaki na ng pinagbago, hindi kagaya noon. Tell me, my baby, what you looking for? If it's the stars in the night sky, I can show you more. To look up into the sky and pray for something, maybe it's you and I. And that's all I'm saying. Things some time, we're on our way to somewhere. 'Cause baby, with you I'd go anywhere. Baby, with you I'd go anywhere. Baby, with you So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.